salamat o Lord God sa pagkakataon na ito, na kung saan ay patuloy o Diyos na amin nga pong napapag-aralan at napapakinggan ang iyong banal na salita. Natunay nga po na ang salita mong ito, Diyos, ang pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Kaya patuloy, o Diyos, na mangusap ka sa bawat buhay. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Nakahanda na po ba tayo? Amen. So this afternoon, ang ating pong pag-aaralan, ito po yung mga bagay-bagay, no, na make us go backwards. Kaya, things that make us go backwards. Mga bagay-bagay sa mundong ito na hihilain po niya tayo saan? Para bumalik sa mundo. Which is, alam na po natin na ano man dapat ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay, nandun po sana na we always go forward. Hindi po backward. Wala pong nagbabackward na anak ng Diyos. Amen! Okay. And our text, it was found in Jeremiah 15 verse 6. Nang sabi diyan, "You have rejected me, declares the Lord. You keep on backsliding, so I will lay hands on you and destroy you. I can no longer show compassion." O, tingnan po ninyo, talagang nakakatakot po itong salita ng Panginoon. Kasi kung atin pong titingnan, ito po ay nangyari sa mga Israelites before because they always rejected God. So, ganito rin po ang mangyayari sa atin kung patuloy po na nire-reject po natin ang Panginoon. No? Kaya nga sabi ko kanina, now that we come to know Him, nandun po sana na tumayo po tayo sa ating pagiging Kristiyano or tayuan po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi niya diyan, "So I will lay hands on you and destroy you." Mahirap po dahil tunay po ang mga hindi naglilingkod sa Panginoon at tumatalikod sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, meron po silang pupuntahan. At yan po ang hindi po nais ni Lord na ma-experience po natin na tayo pong naglilingkod sa Kanya ay dumating sa time na tayo po ay mawala sa ating pananampalataya. So sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi bagay sa'yo mag-backslide. Hindi bagay sa atin. Yes, hindi bagay sa atin. Now that we come to know God, kaya kahit na anuman po yung sitwasyon, ano yung nangyayari sa buhay natin, just keep on forward, not backward. Okay. So, what are the things that make us go backwards? Ano po ba yung mga bagay-bagay? No? Na yun po yung nagiging sanhi para tumatalikod po sa pananampalataya ang mga nakakakilala sa Panginoon. Number one is that no leadership. Kaya mahalaga po ang leader. No? Kasi kung walang leadership, alam natin yan, kahit sa mundo, di ba? Pag walang nag-lead sa kanila, talagang mapapahamak sila, kanya-kanya. Yung kanilang pinupuntahan, kung ano yung gusto nilang gawin, yun na lang. So, this is number one reason, no, that make us go backwards pag wala pong leadership. At saka kung walang leader, lahat magiging leader, wala na. No? Talagang nandun na talaga yung wala nang unity, ika nga. Okay? And Exodus 32 verses 1 to 8 as our supporting verse. Sabi dyan, "When the people saw that Moses was so long and coming down from the mountain, they gathered around Aaron and said, 'Come, make us gods who will go before us. As for this fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him.'" So alam po natin yung kwento na si Moses ang kanilang leader from Egypt. Isn't it that they become slave in Egypt? And then sila po ay pinalaya ng Panginoon at naging leader nila ay si Moses. So it is in the leadership of Moses. So ang mga taong ito, naghihintay kay Moses kasi nga si Moses ay pumunta sa mountain, sabi dyan. No? And then, next verse please. And Aaron answered them,
take off the gold earrings that your wives, your sons, and your daughters are wearing, and bring them to me. O, isa rin itong si Aaron. No? Imbis na siya sana yung mag-i-encourage sa mga tao na sasabihin niya, uy, huwag kayong mag-isip, hintayin natin. Kasi may pinuntaan siya, inutusan siya ng Panginoon. Kasi remember, the story behind that is that pinapupunta siya ni Lord doon sa mountain para doon sa 10 Commandments of God na kanyang isusulat. No? And then, sabi niya sa verse 3, so all the people took off their earrings and brought them to Aaron. Yan. And then, after that, sabi niya sa verse 4, he took what they handed him and made it into an idol cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." Imagine that na kanila pong ginawa. No? Na gumawa sila ng, ayan, imahen in the shape of a calf. Kaya no wonder. May mga sekta, even nowadays, na ang sinasamba nila ay baka. Imagine, sasambahin mo ang baka. Ito, image naman yung kanilang ginawa. No? And then sasabihin nila na, oh, Israel, ito yung Diyos ninyo na nagligtas sa inyo, na tumulong sa inyo para makalabas ng Egypt. Verse 5. And verse 5, when Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, "Tomorrow there will be a festival to the Lord." Imagine si Aaron, no, na yun yung kanyang gagawin. Kung tutuusin nga, siya nga yung gagawing pare, di ba? No? At saka, dapat sana nandun na tutulungan niya si Moses. Pero hindi Kung ano yung sinasabi ng mga kapwa niya Israelites, ayan, sumusunod siya. So, iba yung pananaw ni Aaron. So, yan ang sabi niya. And then in verse 6, sabi dyan, so the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented their fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Imagine, ito pa naman yung ayaw na ayaw ni Lord na ginagawa po ng mga taong sumasamba sa Kanya. And then verse 7, sabi niya, then the Lord said to Moses, "Go down, because your people, whom you brought up out of Egypt, have become corrupt." Oh, imagine that. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, "These are your gods, O Israel, who brought you up out of Egypt." So dito makikita po natin na kung walang leader, tingnan ninyo na wala lang yung leader nila, no? Na kung tutuusin, he is in the business of God. Kasi nga, ang kanyang kamit ay ang Panginoon. Pero ano pa ang ginawa ng mga taong ito? Napakadali po nilang malimutan yung ginawa ng Panginoon. Kaya kailangan talaga na mayroon tayong leader na mag-guide sa atin. Meron tayong leader na magsasabi. Kaya even in the Word of God, if we're going to obey or listen to our leader, di ba, mapapaganda rin ang buhay natin. Because they are there, inilagay sila ng Panginoon, para tayo ay gabayan, para tayo ay tulungan at turuan. Kaya wag po tayong mamimili ng leader natin. No, because leader is very, very important. No, isa ito sa mga reason na pwedeng mag-backslide ang tao kung walang nagli-lead sa kanila. Kasi walang nag-guide. So makikita po natin dito sa kwentong ito na napakahalaga po ng leader. Sa pagiging leader ni Moses, tingnan po ninyo yung pinaggagawa ng mga tao sa isang iglap. Nakalimutan nila kasi sabi nila, "Oh, asan ang leader natin?" No, nawawala ang leader natin, ang tagal-tagal. Sabi diyan, anong sabi ni Aaron? Dalhin ninyo yung inyong mga earrings at gagawa tayo ng Diyos. Ganyan ang tao. Kaya kinakailangang mapaalalahanan. No? This is one way na nagbabackslide ang tao pag wala pong
leaders. Kaya magpasalamat po tayo kung tayo po ay binigyan ni Lord ng leaders. At huwag tayong mag-complain sa ating mga leaders, they are there. No? May nakita ang Diyos kung bakit sila ang ginawang leaders natin. So maghintay-hintay ka rin, who knows, in the future, no? Gagawin ka rin leader ng Panginoon. No? But as of now, kung sino man po yung mga leaders natin, we need to obey, we need to submit to them, because if there's no leadership, that is one way na babackward po ang isang mananampalataya. Okay, number two. Number two things that make us go backwards is that bad company. Bad company. Tingnan po ninyo si Solomon. No. King Solomon, nasa kanya na lahat-lahat. Katalinuhan, kayamanan, nasa kanya na po. Sabi doon sa 1 Kings 11 verse 4, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been. Bakit? Kasi tingnan ninyo si Solomon, ang dami niyang asawa, imagine that. Magkakaroon ka ng 300 wives and 700 concubines. 1 year is just only 365 days. So, almost 3 years bago niya kung gusto niyang makasama siguro ang isa niyang asawa, bigyan lang niya ng isang araw within 3 years. Pero ito po yung naging kahinaan po ni Solomon. Because sa mga babae, syempre may mga kanya-kanya silang mga sinasamba, ay nandun na rin si King Solomon. No? Kung ano yung sinasamba nung asawa niya, ganun din, no? Na nakiki-compromise siya. Kaya sabi nga niya dyan, no? Habang tumanda daw si Solomon, his wives turned his heart after other gods. Kasi sumasama si Solomon, buti na lamang. I believe, bago po nawala sa mundo si Solomon, nandun na nag-repent siya. Kaya kung babasahin po ninyo yung kanyang mga isinulat, especially in the book of Ecclesiastes, actually siya yung author ng book of Ecclesiastes, makikita mo doon na totoo yung sabi niya, na kahit na nasa iyo na lahat-lahat, no? Kung walang Diyos, kaya nga diba yung conclusion niya, the conclusion of the matter, fear God, sabi niya doon, and love Him with all your heart and with all your soul. So tunay po mga kapatid, bad company. No? Sabi rin doon sa 1 Corinthians 15 verse 33. Yan. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya titingnan din po natin, pipiliin din po natin kung sino po yung sinasamahan natin, kung sino yung gusto nating isali sa buhay natin. Hello, may mga taong isinasali ba kayo sa buhay ninyo? Di ba meron? May mga taong malalapit tayo sa kanila, ibig sabihin, gusto natin silang kaparte ng buhay natin, gusto natin silang isasali sa buhay natin. Pero kinakailangang piliin natin. No? Kasi kung hindi po natin pipiliin, ang mga taong isinasali sa buhay natin, sabi diyan, bad company corrupts good character. Especially pag alam natin na yung kasama natin, ibang ugali, pasaway siya, no, manlilin lang, and then siya pa rin yung kasama mo. Di ba may kasabihan sa mundo, may kasabihan sa mundo na sinabi, tell me who is your friend, and I will tell you who you are. Kaya pag alam nila na, uy, kaibigan mo yung magnanakaw, ay ang impression na rin sa'yo, ay magnanakaw ka. Kung kaibigan mo mga chismosa, ay sasabihin nila, ay chismosa yan, kasi tingnan ninyo yung mga kaibigan niya, mga chismosa. So, pipiliin po natin kung sino-sino po yung mga taong gusto nating isali sa buhay natin. Because bad company, sabi nga niya dyan, that is one way to make us go backwards. Hihilain po tayo para tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon. Kaya now that we come to know God,
Dapat po yung isinasali natin sa buhay natin, yung alam din nila ang salita ng Panginoon. Para kung just in case na may problema ka, may magsasabi sa'yo, may magko-comfort. They know how to give you a good advice na nagmumula sa salita ng Panginoon. Hindi po advice na nagmumula sa mundo. Okay? Kaya titingnan po natin kung sino-sino yung mga taong gusto nating isali sa buhay natin. Okay? Number 3. Number 3, ito yung tinatawag na worldly success. Isa rin ito. No? Sa mga bagay-bagay, nanghihilain po tayo para tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon. Yung pagkakaroon ng worldly success. And 2 Chronicles 25, verses 2 to 14. Okay. Ito po yung kwento. Diyan sa 2 Chronicles 25 verses 2 to 14. He did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. Kaya mahirap pag hindi po buong puso na yung gagawin mo lang, pero hindi buong buo, there's something wrong. No? Katulad po ng babasahin natin dito. And then sabi diyan, after the kingdom was firmly in his control, he executed the officials who had murdered his father, the king. Okay, anak ito ni David. Yet, he did not put their sons to death, but acted in accordance with what is written in the law. Diba? Kung sino yung nagkasala, siya dapat yung parusahan. In the book of Moses, where the Lord commanded, fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers, each is to die for his own sins. Na tunay nga po ng bawat isa ay may pananagutan sa kanyang sarili. No? And then sabi diyan, Amaziah called the people of Judah together and assigned them according to their families to commanders of thousands and commanders of hundreds for all Judah and Benjamin. He then mustered those 20 years old or more and found that there were 300,000 men ready for military service, able to handle the spear and shield. Marami silang mga soldiers. Okay. And then sabi niyan, he also hired 100,000 fighting men from Israel for 100 talents of silver. Remember, during that time, separate po, nahati po ang Israel. Merong hari ng Southern King at Southern Kingdom at meron ding hari ng Northern Kingdom. No? And then sabi diyan, but a man of God came to him and said, O King, these troops from Israel must not march with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the people of Ephraim. Kasi during that time, ang mga tao kasi in Israel, ay talagang gumawa sila po ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, itong mga Israelites na nasa Judah, at least sila yung medyo may favor ng Panginoon. So, ang sabi diyan, and then, even if you go and fight courageously in battle, God will overthrow you before the enemy. For God has the power to help or to overthrow. Kasi ang nais ni Lord, mag-depend sila sa Kanya. Okay? And then sabi niyan sa verse 9, Amaziah as the man of God, but what about the 100 talents I paid for these Israelite troops? Nasasayangan siya doon sa mga ibinayad niya. The man of God replied, the Lord can give you much more than that, sabi ng Panginoon. And then, next verse, so Amaziah dismissed the troops who had come to him from Ephraim and sent them home. They were furious with Judah and left for home in a great rage. Verse 11. Amaziah then marshaled his strength and led his army to the valley of Salt, where he killed 10,000 men of Seir. The army of Judah also captured 10,000 men alive, took them to the top of a cliff and threw them down so that all were dashed to pieces. Meanwhile, the troops that Amaziah had sent back and had not allowed to take part in the war raided Judean towns from Samaria to Beth Horon.
They killed 3,000 people and carried off great quantities of plunder. When Amaziah returned from slaughtering the Edomites, he brought back the gods of the people of Seir. He set them up as his own gods, bowed down to them, and burned sacrifices to them. O, tingnan po ninyo si Amaziah. Imbis na sa Diyos siya magpupuri, talagang iba pag nandun na yung isang tao, alam na niya na siya ay pinagpapala, alam na niya na okay ang sitwasyon, parang sinasabi niya sa sarili niya, "Uy, hindi ko na kailangan ng Diyos." Kaya pala, no wonder, even sa mundong ito, talagang nangyayari na may mga tao na kilala naman nila ang Diyos. Pero dumating sila doon sa puntos na tinalikuran po nila ang Panginoon. Especially pag sila ay pinagpapala na sa kanilang employment. No? Kasi may mga kakilala tayo na pinagpapala sa kanilang employment. So sasabihin nila, ako nga na hindi nagbibigay ng tithes, pinagpapala, yan hindi nagbibigay nga siya ng tithes, ang dami-dami naman yung utang, mangungutang, ganun. Ang buhay ko, ang ganda-ganda, napakaganda ng amo ko, okay lang yung sitwasyon ko. Pero tingnan ninyo yung ganito, nag-church na sila. Pero ang gulo-gulo ng buhay, talaga ang dami nilang problema. So, ang nakikita nila yung sarili nila, imbes na magpasalamat sila sa Panginoon, dahil sila ay pinagpapala, pero hindi. Yun yung reason para sila ay mawala sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. May kilala ba kayong mga taong ganito na sasabihin nila, ako nga minsan-minsan lang pumupunta ng church. Mas maganda pa ng dihamak ang employer ko kaysa sa'yo. Every Sunday, nasa church ka. No? Hindi nila maunawaan. Yun ang alam nila. Pero hindi nila alam na may hantungan ang lahat. Maaaring hinihintay ni Lord, na sila ay magsisi, na sila ay manumbalik sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. No? Pero yung iba talagang pinatigas na ang kanilang puso. Kasi nararanasan nila naman na sila ay pinagpapala. Kaya this is one way kung bakit ang mananampalataya, sila po ay nawawala sa presensya ng Panginoon. They go backwards because of worldly success. Nakafocus na sila doon. Hindi na nila naisip, paano na lang kaya kung biglang kinuha ni Lord ang kanilang buhay? Saan sila pupulutin? No? Saan sila pupunta? Kung sila ay hindi nagsisi, at hindi sila nanumbalik sa Panginoon. Kaya napakahirap mga kapatid. Sabi nga, do not conform. Do not conform in the pattern of this world. Tunay na although we are in this world, but the things na nangyayari sa mundong ito, huwag na po tayong makigawa. Especially pag alam natin na ang mga gawain yan ay hindi po nakakalugod sa mata ng Panginoon. Okay? Number 4. Number 4 is called actions of Satan. Bakit actions of Satan? Okay, tingnan natin. And Luke 8 verse 12, sabi diyan, those along the path are the ones who hear. Ito po yung mga butil na itanim, na nalaglag, sabi niya, along the path. And then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Okay, ito po ay parabola, inahalintulad sa mga naghahasik ng salita ng Panginoon. Those seed na inihasik mo doon sa daanan, sabi diyan, along the path, napakinggan na nila. Pero dahil sa ninakaw ito ng kaaway, kasi in literal, pag ikaw ay magtanim ng seed doon sa daanan, daanan yun. Makikita mo na hindi tutubo, isn't it? Hindi tutubo kasi nadadaanan. So, ganun din po.
na ang salita ng Panginoon na pakinggan, pero ninakaw. Ninakaw ng kaaway. Kaya pala no wonder, even in the church, isn't it? No? Palaging may bago. Napakinggan nila ang salita ng Panginoon. It's good kung yung 10 bago ay may 2 mananatili. Kasi kung tutuusin, every time may mga bago, every time may mga bago. Pero minsan, naiiwan lang 1, 2. So ang kalintulad nila, napakinggan ang salita ng Panginoon, pero ninakaw din ni Satan. Buti na lamang at hanggang ngayon nananatili pa ang bawat isa sa atin. At alam natin ang trabaho ni Satan, to steal, to kill, and to destroy. Yan po ang kanyang trabaho. So dapat alam natin, kikita natin sa buhay natin. Kaya pipiliin at pipiliin pa rin po natin na maglingkod sa Panginoon. Huwag po tayong tutulad sa mga taong napakinggan na ang salita ng Panginoon, no? Pero at the end, nawawala sila. At alam po ba ninyo, yung isang mananampalataya, especially pag naka-4 na taon na, no? Yun yung time na talagang natitistik. Pag naka-reach na yan ng 6-7 taon, ay, okay na. Kasi sa mga nagbabackslide, kung titingnan mo, 2 years, 3 years, 4 years. Lalo na pagbaguhan na very, very excited. Minsan nakakatakot. Yung very active ba, kaagad? No? Nakakatakot minsan. No? Pag hindi kasi sila naging aware, and then mahihila sila. Kaya titingnan po natin, kaya nga kinakailangan na mag-ingat every time. Mag-ingat po tayo para hindi po tayo mawala sa presensya ng Panginoon. Kasi ang kaaway natin sa mundong ito, ang kanyang minamatyagan ay ang mga mananampalataya sa Panginoon. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, kaya gumagawa siya, marami siyang mga taktik na ginagawa. Pero wala po tayong dapat ipangamba dahil mas makapangyarihan ang atin pong Diyos nakakampi. No? Kaya may gagawin ang Diyos kung tayo po ay patuloy na mananalig sa Kanya. Okay. Number 5 natin. Number 5 natin is the trials of life. Ito. Grabe itong trials of life na ito, na isa sa napakalaking influence sa mga tao. Imbis sana na sila ay lalapit sa Panginoon pag dumating ang trials ng buhay, pero doon na sila lumalayo sa Panginoon. Kasi sasabihin nila, buti pa nung hindi ako nagsasamba, buti pa nung hindi ako pumupunta sa church, okay lang ang buhay ko. Pero ngayon, bakit ganito? Imbis sana na magpasalamat at nakakilala sa Panginoon bago dumating ang problemang grabe. No? Sana ganito po yung attitude po ng bawat isa. Pag dumating yung mabigat na problema sa buhay, nandun po sana na tayo ay magpasalamat. No? Hindi natin sasabihin na, kung kailan naman ako naglingkod, Panginoon, bakit ako dumanas ng ganitong kabigat na problema? Magpasalamat ka nga at naglilingkod ka kay Lord. Dahil kung hindi ka naglilingkod kay Lord at dumating ang problemang yan, baka kapatid sa mental hospital ka pupulutin. Kasi tingnan po ninyo ang mga tao sa mental hospital. Grabe yung problemang naranasan nila, kaya nawalan sila sa tamang katinuan. Ang mga Chinese, magkaroon ng problema, di ba? Talagang grabe yung ginagawa nila na pagsusuicide. Yung mula doon sa building, mataas na building, akala mo superwoman sila, superman. Nalilipad. Parang napakadali lang nilang gawin. No?
Kasi nga, pag ganun na kasi, ayan na si Satan. Talagang yun na yung kanyang time na hinihintay na pagkakataon para sirain ang buhay ng tao. So ganun po yung kanyang tactic na ginagawa. And Luke chapter 8 verse 13, sabi ko doon, those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. Ito po ang kahalintulad. Napakinggan nga ang salita ng Panginoon, kaso lamang na itanim sila doon sa may batuhan. Kaya ang nangyari po, wala silang ugat. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Okay? Kaya, yung trials of life, no, napakalaking bagay yan. Parang isang mananampalataya ay tumalikod sa kanyang pananalig sa Panginoon. Imbis nakakapit, pero ang ginagawa nila lumalayo. Kaya kapatid, pag dumating man po ang testing sa buhay, the more pa sana na tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi kung lalayo ka sa Panginoon, saan ka lalapit? Ang Diyos po ang tanging sandigan lamang. At alam natin, naniniwala tayo na hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kaya. Lahat ng testing, lahat ng nangyayari sa buhay, yan po ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, ang magandang maging attitude natin, ipasa Diyos natin, ipasa kamay natin. Sabihan natin ang Panginoon, Lord, alam ko may gagawin ka kung bakit ko ito nararanasan. No? As long as that we continue to trust in Him, may gagawin ng Diyos. Dahil yan po ang kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan. Sa oras ng kagipitan, nandyan ang kamay ng Panginoon. So kung may mga testing, may mga trials sa buhay, imbis na lalayo sa Panginoon, ay the more na tayo po ay lalapit sa Kanya. The more na tayo ay magtiwala sa Kanya. Dahil ang Diyos po hindi man niya tayo iiwanan. Hindi po nang iiwan ang Diyos. Hindi Kanya iiwanan pag alam na niya, oh, ganyan ka na, iwanan na kita. Hindi. Habang ang tao po ay kumakapit sa Diyos, no, nandyan ang Kanyang kamay. Pero kung ang tao pipiliin niya na ayaw na niyang lumapit sa Diyos, no, walang magagawa ang Diyos. So, nasa tao, nasa atin, ano bang pipiliin natin? Patuloy bang maglingkod sa Panginoon or iiwanan natin siya? Kaya kapatid, dumating man ang testing sa buhay, dumating man ang mga pagsubok sa buhay, nandun po sana na palagi tayong kumapit sa Kanya. Dahil alam natin na ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kontrolado ng Diyos. Kontrolado ng Panginoon. Alam niya ang buhay natin, ang nakaraan natin ngayon, at ang buhay natin bukas. At yun ay hawak ng Panginoon. No? Ganyan po kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Na wala pong makahihigit sa Kanya, kaya in times na dumating man po ang testing sa buhay, wag po sana tayong bibitaw sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Okay? At ang pang-anim natin, sabi diyan, love of the world. Okay? Pag minahal po natin ang mundo, isa ito sa napakalaki pong way na nanghihila sa mga mananampalataya na hindi na magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Luke chapter 8 verse 14, sabi niya ulit doon sa Luke 8 verse 14, the seed that fell among thorns is stand for those who hear. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Yan. Ito yung mga compromiser. MWF, Kristiyano.
Pag TTHS, ayan, nawawala ang pagka-Kristiyano, 50-50. Okay? Pag nasa loob ng church, ay, sabi nga nila, parang hindi makabasag pinggan. Perfect ika nga. Pero pag wala na sa church, ay lumalabas na kung ano yung kulay niya. No? So, ito yung mga tao na still pa rin, nasa mundo. Mahal pa rin nila ang mundo. Which is, hindi na po dapat mahalin. No? Ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Although we are still in this world. No? Kaya nga kailangan po natin ang mapa. At ang mapa ng buhay natin ay ang kanyang salita. Kaya ang mga salitang napapakinggan natin, nandun po na isa pamuhay upang kahit na anuman po ang nangyayari sa mundong ito, we can still live peacefully. Kasi kung titingnan po natin ang ating kapaligiran, grabe, isn't it? Napakaraming mga bagay-bagay na manghihila, no? Sa buhay ng isang tao. Noong tayong mga bata, di ba? Nakaka-enjoy nga yung ginagawa natin noon na kahit na wala tayong laruan, pwede tayong maglaro, no? Maghahabulad, masaya na ang mga bata. Ngayon wala na. Hindi na nila ma-enjoy. Kasi nakafocus na ngayon ang mga bata saan? Sa mga gadget. Hindi na nila masyadong nai-enjoy yung mga kabataan. Wala na rin. Diba, nung tayo mga kabataan, ang saya ng buhay, lalo na ng high school life, isn't it? Kasi walang masyadong mga krimen noon na nangyayari, wala yung mga rape na yan, no? Parang pan ang buhay, pero ngayon makikita na po natin na pasama ng pasama. Kasi nga high-tech na, nasa puntos na tayo ng high-tech. So even though we are still living in this world, pero dapat sa isang mananampalataya, alam po natin kung ano yung mga dapat po natin gawin sa mundong ito, yung mga dapat po natin i-prioritize sa ating buhay para hindi po tayo mawala. Okay? 2 Timothy 4:10. Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas, because he loved this world. Si Demas pala, sabi dyan. He is an example na mahal niya ang mundo. Has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Ay iniwanan. No, nang iwan pala si Demas. Bakit nang iwan? Kasi mahal niya ang mundo. So, ganun din po, pag ang isang mananampalataya, minahal niya ang mundo, mas mahal niya kaysa sa Panginoon, mawawala at mawawala siya sa presensya ng Panginoon. Kaya kapatid, no, huwag po nating mahalin ang mundo. Sige lang, manatili lang tayo sa mundong ito habang tayo ay buhay pa. Kasi saan naman tayo pupunta? Wala naman tayong ibang pupuntahan, isn't it? Kasi ang planet Earth lang ang sabi nga na mayroong living things. Ang ibang planeta, no? May mga nabubuhay kaya doon? Totoo kaya yung may mga UFO, ano pa yung mga sinasabi nila na mga ibang lahi, alien, we don't know kung totoo ang mga yun or what, di ba? Or katanging isip lamang ng mga tao. So, habang tayo po ay naririto sa mundong ito, just do our part. Kaya nga nandyan ang Panginoon kasi siya yung mag-guide sa atin. Magpatuloy lamang po tayo para pagdating ng takdang panahon, pupunta po tayo doon sa ating final destination. Remember, we are only traveling and foreigner in this world. No? At meron po tayong pupuntahan pagdating ng takdang panahon. Kaya, huwag po tayong padadaig sa gawa sa mundong ito, sa mga nangyayari sa mundong ito. So, sabi natin kanina, what are the things that make us go backward? Yan. No leadership.
Kaya kailangan natin na mayroong leader, mayroong mag-guide sa atin. Kasi mapapahamak po tayo kung wala po tayong leader. Okay. Number 2, sabi natin, bad company. Kaya pipiliin po natin kung sino-sino yung mga taong gusto nating isali sa buhay natin. And of course, ang requirement po ay dapat mananampalataya. Alam niya ang salita ng Panginoon. No? Kaya titingnan natin mga kapatid, ang mga sinasamahan, ang mga gusto nating kasama sa buhay. Number 3, worldly success. No? Kaya kung pinagpapala ka, no, magbalik loob pa rin sa Panginoon. Dahil siya naman ang lahat-lahat. At ang buhay nga kahit na mayaman ka ngayon, pwede kang maging mahirap bukas. Kasi kung hindi na sana naging mahirap ang mga mayaman at mananatiling mayaman, wala na sana ang kwento or mga taong mayaman kahapon, naghihirap ngayon. Pero may mga taong ganun, di ba? Ang yaman-yaman nila nung kabataan. Pero nung sila ay tumanda, naging pulubi, yun po yung pinakamahirap na sitwasyon sa mundo. Okay? And number 4, the actions of Satan. Natunay nga, kaya kung padadaig po tayo, no, padidisip po tayo sa kanya, mawawala po tayo sa mundong ito. Another is the trials of life, ang mga problemang dumarating sa buhay. Kaya kung may mga testing, may mga problema, ang gagawin lamang po ay kapit sa Panginoon. Magpatuloy po tayong magtiwala, manalig sa Kanya. At ang pang-anim, sabi natin, love of the world. Kaya wag po natin mahalin ang mundong ito, i-focus po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. And our conclusion, dito po tayo magtatapos, Hebrews 13, verses 20 to 21. Na ang sabi ng Panginoon, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. Verse 21, equip you with everything good for doing His will. Ito po yung maganda, sabi niya dyan, no? Binigyan niya tayo ng kapayapaan, and then aside from that, sabi niya sa verse 21, equip you with everything good for doing His will. Kaya mga kapatid, tayo po mga tinawag ng Diyos, mga mananampalataya, mga nananalig sa Panginoon, wala po tayong dapat ipangamba. Nandun po na magpatuloy po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya dahil ibinigay na po ni Lord ang ating mga pangangailangan. Sabi niya, equip you with everything, lahat-lahat. No? Kaya nga diba, God give us power and authority. Hindi lamang yan. No? Kundi binigyan niya po tayo ng full armor of God. Kinakailangang isuot natin. Nandyan ang gift, the fruit of the Holy Spirit. Ang dami po niyang ibinigay. Nandun yung ginawa niya tayong mga anak niya. No? Nagkaroon ng karapatan na maging anak, tagapagmana. No? Na kung tutusin with regards to spiritual blessings, nandun po yung kayamanan spiritually na ibinibigyan ng Panginoon. So, kung atin pong titingnan mga kapatid, ibinigay na po ng Panginoon ang lahat-lahat sa atin. So, what we need to do is that be faithful in our service to Him. No? Mahalin natin siya ng buong puso. At makikita mo na tunay na ang Diyos po ay tumutupad sa kanyang pangako. So, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Kaya mga kapatid, tiwala lamang po, manatili sa Panginoon, upang sa ganon ay hindi po tayo mawawala sa ating nga pong paglilingkod sa Kanya. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na tunay nga po pinapaalalahanan mo kami, Panginoon, na hindi mo po nais na kami po ay tumalikod sa amin nga pong pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya dalangin po, Diyos, patuloy na tulungan mo po kami, O God,
na kami po ay lumakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Sa mga salita mo na amin nga pong napapag-aralan, napapakinggan, nandun Panginoon, na ito ang maging gabay namin, ito ang maging mapa ng buhay namin. Dahil alam po namin, O Diyos, na kung sa iyo po kami magtitiwala, O God, hindi mo po kami pababayaan. Kaya maraming salamat, O Diyos. Patuloy na hawakan mo po ang buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Balik ko po sa ating MC.